Totoo nga bang kaya nasira si McQueen ay dahil madumi siya at hindi natin siya pinalilinis man lang? As per usual, bago umalis si Mother, chinecheck niya muna ang ilalim ng sasakyan bago siya pumasok kasi syempre madalas may mga doggies na natutulog dyan. Madalas kasi talaga sumisilong ang mga aso sa ilalim ng mga sasakyan at doon pa nga natutulog. Kaya naman gawin natin guys, tuwing aalis tayo ay check muna natin ang mga sasakyan natin. Buhay rin kasi talaga ng mga aso, ang kapalit is simpleng tingin lang naman sa ilalim, di ba? Kayang-kaya natin yung gawin. Anyway, siguro nga nagtataka kayo paano nabuhay si McQueen at paano nagamit ni Mother. Well guys, napalitan na yan ang battery. Masyado nyo kasi kaming binubuli. Akala nyo naman hindi namin alam na battery yung problema niyan. Alam po namin yan, syempre. Bali, una nga ginawa ni Mother, bumili muna siya ng ulam tapos diretso uwi na rin nga siya. Medyo nahirapan nga lang siya since tumutumba-tumba yan, itlog pa naman yan. Tapos wala siyang kasama at mag-isa siya, kaya naman tumitigil pa siya para itayo ulit yung mga itlog. Pag-uwi nga niya, si Pulgoso agad yung sumalubong sa kanya dito sa gate. Kasama pa nga niya etong si Achichi at pakaway-kaway ang buntot nila. Syempre may hinihingi yan. Kaya naman si Mother, syempre nagawa na nga agad ng pagkain nilang dalawa. Well, si Achichi naman nabigyan na rin siya kanina, kaya eto nga hati sila ni Pulgoso dito. Nilagyan pa nga ni Mother yan ng masarap na ulam para naman masarap din ang lafang niya. Sinasabi ko nga sa inyo si Pulgoso, minsan na lang makapunta dito sa atin. Paglabas nga ni Mother, andito pa rin siya at naghihintay at pakaway-kaway pa rin ang buntot. Pero tingnan nyo naman yung buntot niya, may mga konti-konti ng balahibo, nakakatuwa naman. Slowly but surely healing etong si Pulgoso kasi tingnan nyo yung mga balahibo niya, diba? Visible na talaga siya, unlike before na kailangan mo pang i-zoom para makita mo. Iniwan na rin naman muna ni Mother si Pulgoso dyan na kumakain, kasama pa nga niya kasalo sa pagkain niya ang 3 itik. O diba, ang pwede Pulgoso, hindi siya nagagalit sa mga tumutuka-tuka dyan. Pero sa gilid lang kasi talaga sila tumutuka at ayun, medyo inaway na nga niya ulit. Anyways, eto nga yung reason kung bakit umalis si Mother. Ipapa-carwash na si McQueen kasi binuli nyo rin kami, guys. Well, actually, isang comment lang naman yung sa previous video natin. Nagsabi, nagtatampo daw siguro si McQueen kasi nga daw napakadumi niya, hindi man lang daw siya nililiguan, kaya daw nasira yung baterya. Naloka naman ako kay ate kasi sabi ko nga, hindi niya ba alam na dito sa Batangas bagyuhan? At actually, doon mismo sa video na yun, sa umpisa pala ng video, sinabi ko na nabagyuhan nga po dito sa atin. Kaya maputik talaga malamang. Dito pa nga sa amin sa Lemery, Diyos ko, ang mga truck talagang na-stuck na sila sa putik, sa kapal ng putik na nasa kalsada dahil bumaha. Kaya anong i-expect nyo sa sasakyan namin? Squeaky clean? Malamang talaga magpuputik ang mga sasakyan bagyuhan. Hindi naman kami magpapakarwash habang bagyuhan pa. Diyos ko, ilang araw ring bagyuhan yun. 3 days to 4 days yata. Kaya naman ngayon na nag-stop na ng konti yung bagyo at medyo umiinit na, ayan sa dinala ni Mother sa pakarwashan itong si McQueen. At feel ko wala namang connect yung pagkasira ng baterya niya sa dumi niya, guys. At hindi rin yan magtatampo kasi lagi naman yung malinis talaga. Ngayon lang na bagyuhan, hindi nalilinis. Ang medyo makalat nga lang talaga ay yung loob ni McQueen. Syempre may mga gamit siya. Alam nyo ba, nandyan lahat. Meron nga dyan mga gunting, kutsara, para in case of emergency. At may mga tali, lubid na rin. Tapos syempre may mga sumasakay rin dito ng mga bata, kaya medyo may mga kalat-kalat talaga. Pero normal naman yan sa mga kotse or mga sasakyan talaga. Yung nagkakaroon ng mga konting kalat sa loob, lalo na nga kung madalas kayong kumain sa loob ng sasakyan. Minsan pa nga yung mga ilalim, sipit-sipit, may mga nalalaglag na hindi na nakukuha. Kaya naman ayan, ang dami talaga mga treasures dyan sa ilalim ng upuan na yan. Siyempre, dyan rin nakatago yung mga panlinis ni Mother at ayan, talagang may sandals pa ni Bibo. Kahapon lang yan guys, nung nag-SM kami, dala-dala niya, pero 2 sapatos yung dala niya. Kaya naman naiwan na yung sandals na yan dyan sa ilalim. Anyways, ayun na nga sinasabi ko guys, walang connection ang pagkadumi ni McQueen sa pagkasira ng ating baterya. At feel ko rin naman hindi siya nagtatampo kasi sino ba naman magpapakarwash nga na sasakyan pag bagyuhan? Siguro nga kahit free yung pakarwash at pag bagyuhan ay walang magpapakarwash kasi naman Diyos ko, magpuputik ulit at mababasa ulit. Anyways, balik na tayo sa video. Ayan, may nakita ng doggy si Mother na pumasok dito at grabe yung pagkapayat niya. Diyos ko, literal na butot bala talaga at sobrang naawa naman si Mother sa kanya. Pero mukhang mabait rin naman siya kasi pauli-uli nga lang siya dyan at nakatingin na rin nga siya kay Mother at lumapit pa nga siya dyan sa sasakyan kasi may binigay nga sila dyan. Pero si Mother, may dala siya palaging dog food dito kay McQueen. Palagi-lagi yan nakatago dito sa loob at ayan, sakto, bibigyan ni Mother ng dog food itong si Doggy. At ayan nga, dito na lang niya binigyan sa baba kasi wala nga siyang pakainan.
yan at ayan, binudbudan na lang niya dyan. Malinis din naman yan guys at hindi naman nababasa ng tubig yung part na yan. Kaya nakalafang din talaga siya dyan. For galafang-lafang nga siya dyan, no, diba? At least kahit paano nalamnan yung tiyan niya. At habang kumakain rin nga pala yung doggy na yun, ay may nakita rin nga si mother from a distance. Kasi naman, may isa pang doggy dito sa malayo at talagang nagtahol-tahol siya nung makita niya nga yung isang doggy na lumalafang. Gusto rin siguro. Pero itong isang doggy na to guys ay nakatali siya, kaya naman hindi siya nakakalapit. Kaya si mother na yung lumapit sa kanya para bigyan nga rin siya nitong pagkain. Syempre, naiinggit siya kasi nakikita niya kumakain yung isa. Siya naman, may pakainan na siya dito naka-ready, kaya naman dyan na lang nilagay ni mother yung pagkain niya. At ayan, talaga kumakaway pa yung buntot niya habang lumalafang. O diba mukhang natuwa yata siya sa dog food. Habang pinapanood naman ni mother na kumain yung dalawa, napansin niya nga na may mag-ina dito sa gate na nanonood na rin. Kaya naman inabutan niya muna ng konting pang merienda. Syempre, para na rin kay baby kasi alam naman ng mga bata magastos talaga. Kaya naman inabutan na muna sila ni mother. After nga nun, ayan, balik na siya dyan sa pinaka-car wash natin na si McQueen. Tapos naalala nga niya, may isa pang doggy siyang nakita kanina. Yung nasa umpisa or start ng video. Tama naman kasi may dog food pantira dito. Kaya naman ibibigay natin to sa kanya. Pero nakakulong nga siya. Kaya nagsabi si mother kay kuya na pwede ba daw bigyan ng pagkain. At sila na nga yung kumuha ng pakainan nito. Feel ko nga pinagupitan nila itong doggy na to. Kasi ayan, manipis na lang yung balahibo niya. At kung di ako nagkakamali, chow-chow siya. Kita ko kasi sa face niya parang chow-chow talaga siya. Hindi na nga lang siya mukhang chow-chow kasi nga parang pinagupitan siya. Kaya naman medyo manipis na yung balahibo niya. Anyways, maya-maya pa, pinapunta naman ni mother si Kuya Jomar nyo dito at nagpadala siya ng pera kasi naman wala na pa ng pera si mother. Hindi niya pala ina-expect na yung 1,000 na binigay niya doon sa mag-ina. Last cash na pala niya yun and wala naman siyang ma-withdrawhan at hindi siya maka-withdraw kasi nga nandito yung sasakyan pinapa-car wash. Kaya naman nagpadala na lang siya ng pambayad sa car wash dito kay Kuya Jomar nyo. O diba? Wala pa lang siyang pambayad. Diyos ko, baka maging car wash and run na yan. After nun, ayan na nga, umalis na rin si Kuya Jomar nyo. Bumalik lang nga sa ating pack members at eto na nga si McQueen for the kuskus na sila. Nabasa ko rin nga pala sa previous video, may nagtanong kung second hand ba daw si McQueen dahil nga nasiraan agad siya ng baterya. Pero guys, kung napanood yung video natin noon pa, ay hindi po second hand si McQueen. Talaga po yan ay brand new. At bakit nga ba nasira agad yung baterya niya? Hindi ko rin talaga alam, pero ang sinasabi ni na mother, siguro nga daw nadiskarga siya, nadidiskarga sa sobrang daming ilaw nitong si McQueen. Kasi daming mga pinakabit na ilaw ni mother. Alam niyo ba, may ilaw pa yan sa taas. Tapos may dashcam pa yan, syempre doon rin kumukuha sa baterya. So ayun, siguro nga naubusan siya ng karga or hindi ko alam, ay mga Karkin and Berlu dyan, alam nyo na yan kung bakit nangyayari yon sa mga baterya. Pero ayan, napalitan naman na talaga at minsan talaga kailangan na rin ang palit ng baterya ng mga sasakyan. Kahit nga yung sasakyan ko na si Sonic, nakapagpalit na rin siya ng baterya. Ganun naman talaga. Anyways, nung matapos nga linisin yung labas ni McQueen, ang sunod na nga nilang nilinis ay etong loob. At ayan, tingnan nyo, sobrang linis na nga, pati yung mga apak-apakan, talagang mukhang bago. Kahit nga si McQueen mukhang bago talaga siya, tingnan nyo naman, shining, shimmering, splendid, nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na makitang ganyan, diba? Anyways, habang sumisilip nga si mother sa loob at pinapakita sa inyo yung linis nitong si McQueen, napansin niya na meron pa nga siya dito nitong relo. Baling iba nga nito ay pinamigay na niya sa Mindoro pero may natira pa nga, kaya naman naisipan niya na ibigay na lang rin nga daw doon sa mag-ina. Kaya naman nagbayad muna siya para sa car wash, nagbigay rin ng tip para sa mga naglinis at binigay na rin nga niya ito sa mag-ina. O diba, nakakatuwa rin naman ang smile ni ate. Mukhang happy rin naman talaga siya. After now, for the uwi na rin naman si mother dahil ayan, talaga na-pamper na natin si McQueen today. Kaya naman ayan, sinalubong na agad siya nitong si Achichi pag uwi niya. Talaga naman siya, Achichi, yung sumasalubong sa atin ganyan palagi.